Love Serye TV. Unexpected victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Shit. Sinipa ni Yael ang gulong ng kotse niya at nagpalingalinga sa parking lot. Isa-isa na naglabasan ng mga modelo patungo sa isang private van na magdadala sa gay bar. Ang van ay para sa mga modelong hindi gustong magdala ng sasakyan. Tumunog yung cellphone na hawak niya at agad na sinagot iyon. Paalis na ang lahat pero may problema. Sinabi niya rito ang aberya ng kotse niya. Umula ng masasamang salita mula sa bibig na nasa kabilang linya nagpangiwi sa kanya. Anong gagawin ko? Ay umandar ng kotse ko. Anak ng... Malalago tayo kay boss niyan kapag pumalpak ka. May himig ng banta ang tinig sa kabilang linya. Mag-isip ka ng paraan. Hindi ko inaasahan ang problemang to. Kung gusto mo ay magpadala ka ng mekaniko dito sa hotel. Muli itong nagmura. Babae, kung gusto mong masilayan pang umaga bukas ay gumawa ka ng paraan para mapaandar ang sasakyan mo. The man hissed. Ano nga magagawa ko kung nagsasayang ka ng oras, babae? Patuloy nang nasa kabilang linya sa galit. Tiyakin mong tutupad ka sa usapan at ikarga ang mga bagahe sa kotse mo at iparada sa may apartment mo dahil kung hindi ay mapapahama ka, pati ng kapatid mo. Kapatid ko? Usal niya. Una muna ay ang pagkalito at pagkatapos ay ang takot na unti-unting umahon sa dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Subalit nawala na sa kabilang linya ang kausap niya. Pinutol na nito ang koneksyon. Napatitig siya sa telepono, sa nanlalaking mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tanggapin niya ang trabahong ito, ay ngayon lamang siya nakadama ng takot. Paano nito nalaman na may kapatid siya? Her 10-year-old brother was in the hospital and needed medical attention to save his life. Kaya pikit matang tinanggap ang trabahong ito ay para sa kapatid. Pero mukhang ito pa ang magiging dahilan ng kapahamakan nilang pareho. Ngayon niya gustong pagsisihang tinanggap niya ang trabahong to. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong pinasok niya. Nang ialok sa kanya ang 200,000 halaga, kapalit ng napakadaling trabaho, ay hindi na siya nag-isip pa. Bagaman bahagi ng isip niya, ay tumatanggi dahil walang legal na gawain na magbabayad sa kanya ng malaking halaga sa isang napakadaling trabaho. Subalit isiniksik niya ang alalahaning iyon sa sulok ng utak niya. Ibinigay sa kanya ang kalutasan ng suliranin. Kaya walang dahilan para muni-munihin kung tama ang ginawa niya o mali. At kung hindi dumating ang pagkakataong ito'y, natitiyak niyang mapipilitan siyang tanggapin ang inaalok ng ilang masugid na kliyente ni Gina na nag-aalok na ibahay siya. She blinked back the tears that started to sting her eyes. She bit her lips bitterly and the thought of selling herself. No, she wouldn't do that to herself. Hindi siya nagpapakahirap magtapos ng pag-aaral para lamang sa katapos-tapusan ay gawin ang ganoong uri ng trabaho. Hindi na mabilang ang mga nag-alok ng salapi sa kanya pagkatapos ng show. Tinanggihan niyang lahat. Dahilan upang pagtawanan at tuyain siya ng ilang kasamahang gumagawa ng ganoon bilang sideline. At kung hindi dumating ang oportunidad na ito, ay malamang na mauuwi rin siya sa pinakaiwas-iwasan niya. Buhay ng kapatid niya nakataya at hindi niya ito maaaring pabayaan. Magkaiba man sila ng ama, ay hindi na mahalaga iyon. Magkapatid pa rin sila at hindi niya ito mapapabayaan. She loved her brother and she was her life. He was her only family. Muli siyang pumasok sa sasakyan at pinaandar iyon. Paulit-ulit na pinipihit ang susi sa ignition. Pero tila iyon matandang sunod-sunod na umubo. She muttered a curse and went out of her car. All of the times, ngayon hindi nakasama sa sasakyan niya. Nang huling hindi umandar ang sasakyan niya, itinulak iyon ng mga ilang standby na naninirahan malapit sa university. May nagsasabing baka mahina na yung baterya niya at kailangan ng palitan. She had totally forgotten about that. Nagpalinga-linga siya at umaasang makakahingi ng tulong para sa sasakyan kung ano man ang problema. Pero wala siyang makitang lalaking mahihinga ng tulong. May natanawan siyang pamilyar na bulto na patungo sa kinatatayuan niya. Hinayaan niya itong makalapit at saka ito sinalubong at nginitian. Oh, hi, La Tigre. Hello, you are? Yael, she supplied quickly. Kasama ka sa bar? She shrugged her shoulders. Mapilit si Gina. Maaari bang makisakay sa kotse mo? Nilingan niya ang sariling sasakyan.
Hindi ko naiintindihan kung bakit ngayon pa nagloko yung kotse ko eh. Oh well, nahihiya siyang ngumiti. Second hand ko ba namang nabili yan? Oh sure, there's my car. Itinuro nito ang sasakyan. Isang van at SUV ang nakapagitan mula sa kotse niya. Sinundan niya ng tingin ang itinuro nito, kasabay ng 2 hakbang palapit, expecting to see the 4-wheel drive Isuzu D-Max na siyang gamit nito tuwing may practice sa shop ni Gina. Jag. Sinabi niya ang unang mamahaling sports car na pumasok sa isip. Iyan ang gamit mong sasakyan? Ni hindi niya nakita ang pagtango ni Camilla dahil natili siyang namamalikmata sa sports car. Sa mga magazine lang niya nakikita ang kotseng yon. Wala sa loob na napahakbang siya palapit. It wasn't a Jaguar. It was a 2-seater Dodge Viper. Ilang taon man siyang magtrabaho at hindi bawasan ang sweldo niya, na imposible ay hindi siya makakabili ng ganitong uri ng sasakyan. Kahit pamarahil patulan niya ang ilang DOM na makukulit. Kahit na 3 milyonaryong papa pa ang magsabay-sabay niyang patulan. Nang lumingon siya ay nasa likod niya na si Cam. Hindi maiiwasang makahimig, panaghili ang tinig niya na magsalitang muli. Kung sa bagay, you'd world famous. O baka naman maraming sideline sa States para makabili ng ganyang kotse. Tax lang yan papasok sa Pilipinas, ay kita ko na sa loob ng 1 taon. I can't afford to buy that with my income. Camilla said gently, it's a gift for my graduation. Lalong nanlaki ang mga mata niya. A gift? May mga taong nabuhay at hanggang sa nangamatay ay hindi man lamang kinita ang kahit kalahati man lang ng halaga ng kotseng yan, she exclaimed gruffly. Pagkuway tinitigan si Camilla mula ulo hanggang paa. A check or a prince gave that to you. Camilla laughed softly. Oh, Franz is a prince all right, she said, and Yael noticed the obvious affection in her voice. Who's Frank? She asked and abruptly shook her head. Never mind, it's none of my business. Muli niyang nilingon ang sports car at may panaghiling na pabuntong hininga at pagkatapos ay ibinalik kay Camilla ang paningin. May mga collection ako ng magazine na ikaw yung cover, she said sincerely. It at least made up for her crassness. Thanks, Camilla said simply and smiled at her. I just got lucky, you know, may nakakitang ahente. She shrugged. Lalo lang siyang nairita rito. Baliwala rito ang tagumpay na tinamo. Palakaibigan nito. Walang ere at hindi prima donna. She had mixed blood on her veins and very beautiful. Mula ulo hanggang paa ay pulo signature ang suot nito. At kahit ang simpleng diamond stud earrings, ay natitiyak niyang 3 kilates at kasing halaga na rin ng king's ransom. Gayunman, kung kumilos ito ay para bang ordinaryong damit at trinket lang ang nasa katawan. Then she remembered her predicament. May mga gamit ako sa likod ng kotse ko. Maaari ko bang ilagay na rin sa kotse mo? Lumipat kasi sa bagahe ko. No problem, sabi nito. Bubuksan ko ang compartment. Okay, thanks, Latigre. Call me Camilla. Wika nito bago siya tumalikod pabalik sa sasakyan niya. Binuksan niya ang compartment ng kotse niya at mula roon ay hinila niya ang isa sa 2 malalaking backpack. Natitiyak niyang habang nasa show sila, inilagay ang mga iyon ng kung sino man. Damn, what it was heavy. Ni hindi niya alam kung ano ang laman ng 2 backpack. Ni wala siyang alam kung ano ang mga iyon. She had an idea though, but she didn't want to think about it. Not now. Especially now. Ang mahalaga ay nabuksan niya ang kotse niya ay nasa upuan na sobrang naglalaman ng 200,000 piso bilang kabayaran. Gusto niya maghugas ng kamay sa iligal na gawaing. Natitiyak niyang kinasasangkutan niya. Lalo at nararamdaman niyang hindi nagbibiro ang kausap niya. Tungkol sa kung gusto ba niyang masilayan ng umaga. Umaasa siyang walang aberiyang mangyayari sa transaksyon. Pero ang kotse niya ang unang-unang aberya. Hey, ani Camilla, nang makita siyang halos hindi kayanin ang dala. Let me help you. Thanks, may isa pa sa harap, pakikuha na lang. Tuloy-tuloy siya na nakabukas na sa compartment ng sports car at halos mapugto ang hiningang itinaas ang backpack at ibinagsak doon. Humihingal na isinandal niya ang sarili sa katabing van at nilinga si Camilla na bahagya lang nabigatan sa dala. She frowned. Natitiyak niyang magkasimbigat lang ang 2 backpack. Hindi ka ba nabibigatan sa bag? Siniksik ko na kasi riyan ng mga maaari kong isiksik para walang maraming bitbitin. Total, iyan na lamang naman ang laman natira sa mga gamit ko sa boarding house. Camilla smiled. It's heavy, yes, but I work out. Mula sa malamlam na liwanag na nanggagaling sa poste ng ilaw,
Na nasa parking ay napansin niya ang pag-igting ng muscles nito sa braso. For the first time, she'd noticed the soft muscle in her arms. She was slim like her and looked fragile. Pero mas malakas itong di hamak sa kanya. Halos hindi nito indahin ang mabigat na backpack. Dati bang kargador sa pier ang babaeng to bago naging international model? She thought with sarcasm. She didn't diet. Kinakain niya ang lahat ng gusto niyang kainin. Pero isa siya sa mga mapapalad na taong hindi tumataba kahit na anong ilagay sa sikmura. She was really so glad about that. Ang katawan niya ang puhunan sa trabaho niya bilang modelo. Nag-e-exercise din naman siya for health reasons. Pero hindi niya gustong magkamasal sa braso at magmukhang lalaki. Pero habang tinitingnan niya si Camilla ngayon, ay wala siya nakikitang mukhang lalaki sa mga braso nito. Even with the presence of the toned muscles, it was sexier in fact. Like Gio, that animalistic and sexy kind of aura. Except that comes taller and, of course, slimmer than Gio. Hinayaan niya itong ikarga ang bagahe sa compartment at nagpauna na siyang pumasok sa passenger side ng two-seater sports car. She inhaled the sweet scent of leather. Inihilig niya ang sarili sa sandalan, reveling the comfort of the expensive sports car. Kahit sa pangarap ay hindi ko inaasahang makasakay sa ganitong uri ng sasakyan. Aniya na makapasok si Camilla. Do you want to drive? Camilla offered genially. Mabilis siyang umiling. Oh no, thank you. Pang second hand na kotse lang ang kaya kong panghasan. Sinundan niya iyon ng mahinang tawa na patungkol sa sarili. What about your car? Tanong nito na makalipas ang mahabang sandali. Bukas ko na lang babalikan yon. Mamaya pagkagaling ng Marine ay magta-taxi na lang ako patungo sa bago kong nilipatan. And then, what? Ang usapan na maiiwan sa compartment ng kotse niya ang mga backpack. Could she leave those backpacks in her garage? Saan yon? When she frowned, Camilla added quickly, ang bago mong lilipatan, sa Alabang, nakakita ko na hindi ka mahal ang apartment doon at mas malapit pa sa bar. When Camilla turned and frowned at her, she hastily added, I have a regular job from Monday to Friday, Camilla. She smiled faintly. Sa isang cement company. Walang mangyayari sa buhay ko kung pagmumodelo lang yung aasahan ko. Camilla smiled. A smile that kinda mysterious. Oh well, ang pagiging misteryosa itatak nila Tigre. Ibinalik nito ang paningin sa daan. Then, ihatid na rin kita sa Alabang. Sa sukat yung punta ko pagkagaling natin ng Maureen. Napabuntong hininga siya. Ang bentaheng idudulot lang niyon ay makakatipid siya sa taxi. Still, nakabitin pa rin ang suliranin kung basta na lamang niya iiwan sa garahe ang mga backpack. Ngayon niya natitiyak na mahalaga ang laman ng mga iyon. Kung sa bagay, ay may sariling gate naman ang apartment niya. Hindi niya kasalanang nasira ang sasakyan niya. Thanks, she murmured. Lumabas na ng parking lot ng hotel ang sports car ay nanatiling nakasunod ng tingin dito si Bri. Mali ang impormasyong nakalap ni Carl. Hindi isang modelo ang sangkot. There were two of them. A fury, like he never felt before, bubbled up inside him when he recognized the Dodge Viper in its driver. It explained the super expensive sports car. She was drug trafficking. At kanina lang ay para siyang binatilyo na nagsisimula pa lamang mahumaling sa isang babae. Mali rin ang impormasyon nakuha ni Carl tungkol kay Yael na to. She wasn't as innocent as Carl pictured her to be. Carl was getting old. He didn't usually make mistakes. His damn body ought to retire from his cloak and dragger job and concentrate on his private investigation agency. Muling natuon sa driver ng sports car ang isip niya. That also explained the martial arts skill. Sa uri ng trabaho nito ay kailangan nito ang kakayahang iyon. Kakayahang natutuhan at pinag-aralan nito sa ibang bansa. Hindi niya matiyak sa sarili kung bakit ganoon na lamang ang galit niya sa natuklasan. Ginagawa niya ang trabaho niya, madali man o mapanganib. Nang walang emosyong kasama. He couldn't explain to him the anger that consumed him. Like wildfire knowing that La Tigre was involved in drug trafficking. He wanted her, alright. Bulag lang ang lalaking hindi magkakagusto rito. And he was as normal as the next man. And it wasn't as if he would want a serious relationship with her. O kahit ito sa kanya. They probably would agree to a one-night tumble in bed. Kaya hindi niya maiintindihan ang galit na nararamdaman. Nawawala siya sa focus. Marahas siyang lumingon nang may tumapik sa balikat niya. He was one of Carl's men, posing as one of the waiters. Hey, what's up? Ride with me. Pagdating natin sa bar, please ride my Harley back to Carl's office. Kumislap ang mga mata nito. Gladly.
Sa malaking mga hakbang ay tinungo nila ang pinaparadahan ng motorsiklo niya. He'd show the bitch the price for drug trafficking.